Have a great day, madlang people! Share ko na naman sa inyo mga madlang people for today, itong mga napamiling kalakal naman ng aking asawa. At meron akong napansin dito guys na pwede ko pang mapakinabangan ito. Itong dalawang drum na ito na magkapatong. Ayan guys, nakikita ninyo yan. Yan ang napansin ko na pwede kong mapakinabangan. O ito, meron pang mga sirang electric fan. Yan, so ito yan. Ayan, mamaya ko yan guys, tatanggalin ang laman. Kasi gusto ko munang bisitahin tong iba pang mga napamili niya. Baka meron pa ako dito na makita na pwede ko na naman mapakinabangan na gamit o kung anong bagay man na pwede ko pang magamit dito sa bahay. Ayan, so ito, panay mga kabutihan. Yan, mga kabutihan na yan guys, ay malaking bagay din yan, mga tinatapon-tapon lang. So, ayan na nga, patuloy kong binibisita ang kanyang mga napamili kagaya nitong mga yero. Ayan, merong ilang perasong yero din. At saka tingnan natin kung ano pang meron dito. O ayan, may isang plastic na mga lata din. So ayan ang kanyang mga napamili. Yan, lahat-lahat ang nakikita nyo yan, ang mga nakakalat. Yan guys. So madami-dami din naman kahit papaano yung mga napamili niya. Alaman natin mamaya kung yung electric fan na yun ay kaya pang ayusin yun mamaya guys. Ay ito pa pala, meron pa pala sa bubong ng tricycle. Hindi ko kaagad nakita, hindi ko kaagad napansin. Meron pa palang yero. O ayan, so ito pa lahat. Ay, eto na pala yung mga bakal na nailagay na niya sa sako. Yan, o so mga bakal yan guys. Okay na yan, so hindi na yan kailangan pang ilatag kasi lahat naman yan ay mga bakal. Ayan, so ito na nga, tinanggal ko na nga yan sa pagkakapatong yan dalawang yan. At sinisipat ko na kung yan ay may butas pa o buo pa. Yan, dalawang yan guys. O diba, sobrang dumi. Kung makikita nyo siya ng personal, napakadumi ka, dear talaga. Pero dahil nakita ko na buo pa siya at wala pa namang butas, ayun, ay pinag-interesan ko. Pero itong isang to guys, napansin ko, meron na pala siyang butas sa ilalim na maliit lang naman, parang hiniwa-hiwa lang ng ilang peraso. So, pwede ko pa rin naman siyang magamit. Kaya lang, hindi ko na siya pwedeng istakan pa ng tubig or lagyan ko ng tubig. So, ang pwede ko pang ibang magamit dyan, bahala na kung ano yung pwede ko pang paggamitan. At ito namang isang drum na ito guys, itong isang drum na ito na kulay dilaw din, ito yung aming luma na galing sa banyo. So ayan na, binitbit na nga ng aking asawa papunta sa puso para maya-maya daw ay hugasan ko na. Kaya ayan, so nandito na nga. At yan ay maya-maya ay sisimulan ko na talagang pagtiyagaan na hugasan yan at tanggalin ang mga nakadikit na mantsa. Sobrang mantsa talaga yan guys. Alam nyo ba yung mga madlang people? Sobrang mantsa kaya kailangan ko muna siyang tanggalin. Yan. So bababaran ko muna siya ng tubig para matanggal ko muna yung mga nakadikit-dikit dyan na mga lupa-lupa. So ayan na, start na tayo.
Katakot ako kuskus naman talaga ang ginawa ko dito guys, para nga matanggal ang mga mantsa na nakadikit kasi sobrang sobrang dikit na dikit na ng mantsa ng 2 drum lalo na sa loob. Kasi yung loob ang pinakaimportante na kailangan natin malinis na mabuti. Kaya kailangan is-isin na mabuti at babaran. At alam niyo ba guys, gumamit ako diyan ng Clorox. Siyempre kailangan para nga mawala yung kanyang masamang amoy na amoy kanal. Oo, grabe sobra amoy kanal talaga ang loob niyan guys. Napansin ko, sobrang mata. Terno yata itong aking ginagawang ito, yung aking damit, yung aking tabo, at saka itong drum na hinuhugasan ko. Maghalos same color. So ayan, kaya bagay na bagay talaga. 'Di ba? Malinis na siya oh. So yung labas niya is okay na. So yung loob na lang ang kailangan ko pang hilurin na mabuti. So for the meantime, itabi ko muna siya para eto naman na isang ito ang aking sisimulan na tanggalin din ang matinding mantsa nito. Etong isang 'to guys na dilaw na ito ang pinakamahirap na linisin. Kasi nga sobrang dikit na talaga ng mga mantsa at the same time ay sobrang dami pa ng kanyang mga mantsa. Kaya dito ako talaga higit na nahirapan sa paglilinis nito. So, eto na nga, kita nyo naman guys kung gaano kadumi ng loob ng dilaw na drum na ito. At inuna ko lamang muna itong sa labas dahil mas madali-dali itong linisin. So, mamaya kasi pagkatapos nitong sa labas kong linisin, ay katakot-takot na namang kuskus ang gagawin ko dito sa loob nito ng dilaw na drum para kahit papaano ay mawala ang sobrang dumi nito at ang amoy na amoy kanal ng drum na ito guys, grabe ang sama talaga ng amoy.
na ito na drum. Pero syempre mamaya uulitin ko pa rin yan at bababaran ko pa rin yun guys ng Clorox. At itong kulay blue na ito ay okay na. So hindi ko na kailangan pang babara ng Clorox. So kaunting linis-linis na lang ay okay na. Sa wakas, natapos ko din siyang kuskusin at hugasan. At eto na nga guys, malinis na sila. Okay na. Kahit pa paano, pwede na yan. Ang mahalaga, natanggal ang masamang amoy. Ito yung napili ko na ilalagay ko sa banyo namin para stakan ng tubig na pampaligo. Yan, na panggamit sa CR na tubig namin. Itong isa. Kasi ito ay wala pa siyang butas. Okay. So, ito naman guys, yung gagamitin ko naman na lagayin ko naman ng mga bote na akin na hinugasan sa stakan ko din siya. Diba? So, may nakuha na naman akong gamit na pwede pang magamit mula sa kalabag. Kailangan lang na linisin para malinis siya. Ayan. Diba? Ang linis-linis na niya. Ayan, so eto na siya. O, diba? Sila pala. So, yung sobrang dumi, kahit pa paano ay nalinis na. Ayan. Ayan na. So, eto na. O, diba? O, hindi na masama. Dahil nalinis ko na siya kahit pa paano. O, ito yung panlalabas. O. So, meron na akong magagamit. Okay. At ito naman isa. So, tingnan natin ito, guys. O, diba? Okay na rin siya. So, malinis na rin. So, meron na rin akong magagamit. So, ito na yung kanyang labas.